Magandang buhay at magandang oras mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay Back to the Basics tayo. Ito yung mga types of arrow. Mga arrow na ginagamit na symbol para magturo ng treasure na nakabaon ang Yamashita Treasures. Well, ano ba ang kahalagahan ng arrow? Napakahalaga ng mga arrow. Meron kasing iba't ibang itsura ang arrow. Hindi lang yung arrow na nakaugalian natin makita. Meron ding mga arrow na hindi arrow tingnan pero ito'y nagtuturo. Katulad na lamang nito, ito'y kanji ng word na arrow. At kung tingnan natin ay hindi siya arrow. Pero literally sa Japanese, kapag nakita nila yan, alam nila na arrow ito. Okay. So ito rin. Alam natin na kanji yan, it means up. So ibig sabihin, arrow pa rin yan. Yan ay pointer. Nagsasabi na punta ka sa paitaas. Or kung flat ang lupa ay punta ka ng norte. Pero kung bundok ang kaharap mo, punta ka ng ibabaw or up. So ganyan, kapag nakita nyo sa bato, yun pa rin ay arrow. Ito, conventional arrow, arrow talaga ito. Short arrow means malapit lang ang item. 4 to 5 meters kapag ganitong mga arrow na nasa 5 inches. Ito ay, of course, alam natin ito. Ito yung shita or under. Pero arrow pa rin yan na nagturo pababa. So under, shita, lahat ng T ay under ang kahulugan sa Yamashita Treasures. Kahit anong bang ikabit dyan, basta may T, under talaga yan. Ito ang arrowhead. Palagi natin nakikita. Be careful kasi marami sa nature ang arrowhead na itsura. Kaya kailangan tingnan nyo kung may tool mark ang arrowhead na yan. Ito yung hidari or left. Arrow pa rin yan, papuntang kaliwa. So, kahit na kanji lang yan nakita nyo, arrow pa rin yan. Kaya, screenshot nyo na lang siguro or save the video, this video, kasi importante ito, lahat ng arrow ay narito. Ito ay literally arrow na papuntang kanan. Or migari. Ayan. Papuntang kanan siya. At kapag ganito na maiksi lang na arrow, 4 to 5 meters ang distansya. At kapag mahaba na arrow, malayo-layo yan. 20 to 200 ang pinakamalayo ng mahaba na arrow. Ito yung snake, trail, sign, or arrow pa rin siya, nagtuturo siya. Pointer siya. So mahabang snake, malayo-layo. Mahabang snake ay malayo-layo. Ang snake ay symbol din yan ng poison. Kapag nakanganga ang snake, ay nagsasabi siya na be careful or sign of poison or booby trap ang snake na nakanganga. Ang isda, hindi natin alam na pointer pala yan. Arrow, ang isda, isa rin siyang klaseng arrow. Katulad nito, pating, naka-engrave sa bato, nagtuturo siya ng malaking volume of treasure sa unahan. Ayan. So, meron pang naka-encode yan na iba pang mga symbols na dapat i-decode. Pero ganun pa man, katulad nito, kahit buto na lang, yan pa rin ay arrow. Buto ng isda. Ang puso ay arrow pa rin siya, pointer siya. Tulad nito, nakatayo sa harapan or under sa kanyang harapan ang ganyan. Katulad din nito, ito'y gawa ng tao, meron siyang tool mark under or in front. Ang ganyan. Pero kapag may butas yan sa gitna, pwedeng inside the rock kung saan naka-engrave ang heart. Kapag may butas, may dot ang gitna ng puso, ay pwedeng treasure inside the rock.
Ito ang punyal or dagger or bayoneta. Yan talaga ay arrow. Kung saan nakapoint ang kanyang tulis, yun ang puntahan. Estimate nyo by inch ang distansya, sukatin nyo sa inch. Kung 5 inches, 5 meters ang distance, parang sa footmark. Okay, ito yung bayoneta na nakatayo. So, sa baba nun. At ito naman ang bayoneta na migdat bolo ito, malaki-laki na to. Bolo means kapag ganito na ang dulo ay parang curve na nakapoint pa itaas, so uphill. Malayo-layo ito kapag ganitong kahaba. Expected tayo dyan. It can be 50 meters to 200 meters. Ganyan talaga yan, malayo yan. Basta mahaba na mga arrow, malalayo. Pinakamalayo niyan ay 200 meters ang search nyo sa unahan. Ito naka-curve siya na arrow, kakaiba siya. Kasi tunnel, yung kanyang buntot, kung nakita nyo, pabilog siya. So yan yung tunnel. So merong tunnel sa unahan kung saan nakaturo ang arrow, ang arrowhead. So treasure is in the tunnel ang kahulugan nito. Kaya hanapin nyo ang tunnel sa harapan kung saan nakaturo ang arrow. Distansya, aabot pinakamalayo 200 meters. Pinakamalapit 20 to 50. Ito ang maiksi na arrow na nag-point downward. Dalawahan ang kahulugan nito. Minsan pinipiki tayo ng hapon, punta tayo sa baba, sa downward below. Pero wala. Kasi minsan ang ganyan na maiksi na nakaturo pababa ay nasa likod. So dalawa lang yan. Kung wala sa harapan, pag tisdig nyo, tisdig din sa likod ng bato. Very tricky arrow ang mga short arrow. Okay, so katulad nito, ito ay actual arrow na naka-curve. Matagal na to na padala sa akin, nasa 4 years na. Wala na akong balita sa ating ka-TH, baka natamaan nila kasi last na balita nila ay nakahukay na sila ng mga garapa na mayroong mga asin. Mayroon daw mga puti. Kulay puti na powder. Sabi ko, huwag niyong buksan. Kasi ang asin na yan ay pwedeng mga yan, poisonous chemicals. Okay, so ito makikita natin mayroong sign of gold. Yung kin, pero yung kanyang arrow ay talagang man-made at malalim. Nasa 2 inches ang lalim niyan at malaki siya. So sabi ko sa kanila, sukatin nyo ang haba ng arrow, convert nyo sa meters, papunta sa front nito or south. Okay, kung ang front ay ang likod mo ay south, so tamang-tama south yan. So ang front kung saan ka nakaharap ay north. So napakagandang arrow yan. Ito ay isang totoo, real, genuine, legit arrow for treasures. Ngayon nakita nyo na anong itsura ng arrow ng hapon. Okay, susunod tayo sa susunod na picture. Arrow pa rin ang ating pag-uusapan, iba't ibang klaseng arrow. Ito, napakalaging arrow nito. Kung tingnan natin to, pa-point pababa kaagad eh. Pero hindi palaging diyan yan. Kasi mahaba na arrow, ibig sabihin malayo-layo ang distansya. Pero kunin nyo ang angle nito. Kasi hindi siya straight pababa. Meron siyang angle na 10 meters papunta sa kanan, sa east. So ibig sabihin nasa southeast ito. Southeast, 10 degrees or 15 degrees. At estimate nyo ang haba by inch ng arrow na yan. Makukuha nyo ang distansya. Sa palagay ko, nasa yan, 50 meters, 40 to 50 meters ang layo ng yan. At nakita nyo, mayroon siyang angle. So, southeast, 15 degrees.
Pwede rin sa harapan yan o ng tisdig nyo ay harapan. Pero kapag wala, puntahan nyo na ang malayo. Kasi ang mga Japanese signs ay talagang may kahulugan yan. Hindi yan literal na kung down, down ka agad. So ito na, example ng down arrow, malayo siya. Nasa itaas lang ito ng bundok nakalagay. Pero ang tinuturo niya ay creek. Down below, malalayo na creek. Nasa 200 meters ang layo. Kaya yan. Iba't ibang kahulugan ng arrow. Ito ang literal na uphill. Makikita naman natin, uphill siya. Pero meron ibang arrow na uphill na hindi uphill tingnan. Yun yung mga natagpuan ko sa bundok na klaseng arrow. Katulad nito, ito, half head arrow, and then ang buntot niya kalahati din. So dahil sa kalahati makikita, ibig sabihin kalahati ang nakabaon. So the treasure is buried not so deep, mababaw lang. Pero tingnan nyo ang haba ng arrow na yan, malayo-layo siya, hindi siya diyan sa kung saan siya nakalagay. So ang hint niyan ay nasa buntot niya. So merong tatlo. So pwedeng 30 meters pinakamalayo. Pwedeng 15 kung 5 each. 15, 30 or pinakamalapit ay 3 meters. So 3 meters, 15 and 30 sa ganyang arrow. Lagyan nyo lang yan ng ng nylon. Lagyan nyo ng linsa. Or kung meron kayong laser light, targetin nyo yung unahan kung saan nakaturo yan. At doon makikita nyo merong counter sign yan sa unahan kung saan kayo maghukay. Mapagmatyag lang, gamitin ng mga matang parang sa agila. Matang lawin. Sabi ni Kuya Kim. Okay, so ito, mga lalagyan ng panahon ng hapon, no? Yan ay treasure box talaga yan, hindi yan ammunition box. Yan ay lalagyan ng mga importanteng bagay ng general. Ang mga ginto ng general ay mga na yan, mga tinunaw muli, dory bars. Hindi pa magintab ang mga dory bars. Yan ang ginto ng general at emperor na tinunaw nila yung mga alahas na nakulimbat nila. Okay, so ito, the treasure is at the cave ceiling. Kung nakita nyo, parang may buntot siya. Pero yan ay cave. And then dinugtong nila yung arrow. Nagturo na treasures in the cave ceiling. Mga katiits, may sabihin ako sa inyo na hindi pa nakaalam. 19 years old ako. College ako noon kasama ang aking dalawang kaibigan na naghanap kami hinahanap namin yung mga mapa ng aking father doon sa isla. Nag-arkila kami ng pump boat. Mga 1 buwan kami na paikot-ikot sa mga isla. Pero alam namin kung anong isla ang puntahan kasi tinuro ng father ko. At merong araw. At sa dulo ng araw ay swerte. Yun ay tinatawag na small stash individual soldier. Isang sundalo na nagbaon. Pero nilagyan niya ng araw ang gilid ng kuweba. Kaya sinundan namin ng araw. At kitang-kita naman dahil sa nababanlas na yung buhangin dahil sa tabing dagat yun, ay lumabas na ang semento. And all we have to do is binutas namin at meron ngang mga alahas. So ayan, yan ang kwento ko sa inyo. Meron talagang hindi ito Yamashita treasure. Meron talagang Japanese treasures na iniwan ng mga sundalo. Pag sabihin natin Yamashita, yan ay mga big deposit na yan. Kay general yan eh.
Pero yung mga nakuha natin na 1 kilo lang, 1 supot lang, yun yung mga individual soldier. Isang sundalo lang nagbaon ng kanyang ninakaw. Yun ang marami at mababaw lang talaga yan. Yan ang swerte. Kasi hindi mo nahuhukain, nakikita mo na nasa ibabaw na. So yan ang example ng treasures at the cave of the ceiling. Yung sa akin naman na experience is at the flooring of the cave na nasa tabing dagat. Na 1997 yata yun na taon. Batang bata pa ko noon, nasa 19 years old pa ko, na 19 or 18. Kaya maligayang mga araw ko nang ako'y binatay. Walang problema sa allowance, sa pocket money, palaging may money. Ngayon, problemado na tayo. At habang naghahanap tayo ng treasure, palaging wala Kaya diyan ako naniniwala na ang swerte ay isang beses lang talaga kakatok sa buhay ng tao. Yung sa nakuha ko naman ng mga alahas ay napakamalas. Pinatago ko kasi yun sa aking mother, sa aking nanay. At ang aking nanay pala ay pinagplanuhan na ng mga budol-budol. Kasi nakikita nila yung kwintas ng nanay ko makapal. Sinundan nila at binili nila ng mahal ang kwintas at tinanong kung baka mayroon ka pa nito, bilhin pa namin ng times 3. Times 3 ang presyo. Kaya kinuha ni mother ko ang supot na yung nakuha namin. Na halos 1 kilo yun Kasi binawasan ko na yun, sinuot ko na. Ang iba bininta ko rin, binili ko ng motorcycle. Kaya yun, pag-uwi ko sa bahay, iyak ng iyak ang mother ko na budol-budol Napunta sa mga budol-budol ang ating napulot na nakuha na small stash. Kawawa. Kawawa si mother at ako. Dahil lang sa sa mga budol-budol. Okay. So anyway, nag-enjoy naman tayo sa ating kapanahunan nung bata pa tayo. Of course, ito yung sign na nakita ko sa kuweba. Ito yan, may letter B ang dulo. And then sinukat ko 7 inches tong haba ng arrow. Ang B pala ay gold. Ito, personal ko to na experience. Ang B ay may dot sa dulo. So kung saan yung dot, yun ang direksyon na puntahan. Huwag masyadong maniwala sa arrow kasi ang arrow minsan ay reverse arrow. So ito yung nakita ko sa gilid ng kuweba, sa gilid ng dagat. Pero isla yun hindi yun makikita. Ito na. Sa isla ito, hindi ito makikita basta-basta ng mga tao kasi nasa likuran ito ng isla, nakaharap ito sa Pasipiko. At maliit na isla ito, parang bato. Kaya mayroong maliit na kuweba. Ito nasa loob na to ng kuweba. At low tide ito, kaya nakapasok kami. Kapag high tide, hindi yan mapasok. Ayan diba? Ayan. Baliktad pala yung dot ko. Nasa huli pa lang dot. Ayan. Ito, sign ko yan. Yan yung arrow ko na maswerte. Ngayon, nakita nyo na. Small stash yan. Ako nga ay nag-iisip. Baka yung nakuha namin sa ibabaw lang yun. Baka mayroon pa sa ilalim. Pero mahirap na balikan ang isla na yun kasi maalon kasi yun na lugar. Sobrang alon, parang Hawaii. Parang sa Hawaii. Palaging maalon. At baka mayroon ng mga tao doon na nakatira. So yan, sa dulo ng box of jewelries sa dulo niyan. Sa kapanahonan noon, nasa siguro yun. Hindi umabot ng 2 million sa panahon noon ang 1 kilo. Hindi umabot.
Mababa ang halaga ng gold. Kaya hindi tayo milyonaryo. Pero sa panahon ngayon, 1 kilo is 4 million pesos. Okay, patuloy tayo. So ayan na yun, no? Dinikod ko na yan. Ganyan talaga na arrow yan. Chinisil yan. Matigas na bato yan. Kahit 1 million years pa, hindi matatanggal yung chisel dyan. Yung engrave. At ang maganda sa kuweba na yan, kulay red pink. Pink red siya sa loob. Pumili talaga ang Hapon no, ng paglagyan. Ayan kami 3 kami diyan. Yan yung loob ng kuweba. So ito, drift to right or turn to right. Ganyan. Drift to left or turn to left. Drift kung nasa loob ka na ng vertical tunnel mo. Pero kung sa ibabaw mo nakita yan, sa ibabaw ng lupa ay turn to right. Okay, kapag ganito naman ng mga klaseng bato na may sign sa harap na arrow, huwag niyong hukayin ng harap kasi gugulong ang bato kasi nakaslope ang mountain. Kumuha kayo ng strategy kung saan kayo maghukay, pero huwag diyan sa harapan kasi gugulong talaga ang bato. Yan ang literal na trap. Kaya ang pagkuha niyan ay lagyan nyo ng timber muna. Ay lagyan nyo ng parang tukod na timber ang bato. I-secure nyo na hindi talaga yung gugulong. Pero kung meron kayong malalaking chain block or meron kayong sabihin natin 4 na kalabaw, ay pwede nyung talian yan, igulong nyo yung bato para mahukay nyo ang harapan. Napakadelikado niyan. Kapag ganyan, huwag kayong maghukay sa harapan ng bato na yan. Delikado talaga yan. Or pwede, dito sa ilustrasyon ko, ay lumayo muna kayo sa bandang gilid ng kahit 5 meters lang. Basta gilid, hindi sa harapan. At i-drift nyo ang hukay. Kahit gugulong man yan, ay at least ay hindi direkta na babagsak sa inyo. Kasi nakadrift kayo ng malalim, so meron pang protection na hindi kayo madaganan ng bato na yan. Okay, so patuloy tayo. Ayan yung example, pisat siya sa bato. Ito na ang sinasabi ko na tricky arrow. Treasure in the opposite direction. So may dot. Pumunta tayo sa kabila. Sa opposite direction niya. Kasi very tricky. Kaya kung wala sa harapan ng arrow, sa pointer niya ay doon sa kanyang buntot. Reverse. Ganyan lang ang style ng Hapon. Palaging reverse or mirror effect. Okay, so ito lang ang ating may bahagi sa inyo mga ka-TH ngayon tungkol sa mga arrow. At huwag masyadong kayong bumilib sa mga kagamitan kasi nababawasan ang inyong nakalimutan nyo na mayroon palang mga sign and pointer and marker symbols na talagang magtuturo ng treasures. Ang gawin lang ay alamin nyo ang mga gaano kalayo. Tanong-tanong kayo sa mga nakakuha na, i-record nyo ang mga nakuha katulad ng yung sa akin, yun ay 7 meters ang layo. Kaya palagi ko binabanggit yung 3, 5, 7 kasi sa 7 ako sinuwerte noon, pero nag-aral ako noon ng Cebu ubos ang ubos ang na-encash ko na pera kasi Cebu ako nag-aral, magastos. University of San Carlos, isa sa pinakamahal na school sa Cebu. Yan, dahil sa
nakakatulong ang Yamashita Treasures. Kahit hindi yun Yamashita, kahit individual soldier treasure lang, pero pera na rin yun eh. Kaya nga ay masaya ako ng kabataan ko eh, walang stress. Pera, walang problema sa pera. Tipid naman ako, hindi ako nagwawaldas. Kung hindi lang nabudol-budol ang mother ko, meron pa sana akong mga alahas ngayon na marami. Budol-budol eh. Nakita ng budol-budol yung sinuot na ng mother ko. Kaya yung naiwan sa akin, yung suot ko na lang. Naprinda ko na rin. Wala na, hindi na natubos kasi naprinda ang laki ng ng tanggap ng ng appraise ng pawn shop. Prininda ko noon yung bracelet ko 30,000, yung necklace ko 25. Ay hindi na malaki ang tubo eh. So anyway, yan ang ating mga, sabi ko sa inyo, huwag masyadong maniwala sa mga bagong kagamitan ngayon na detect kayo kahit na walang sign na nakikita nyo na na legit marker. Detect kayo, at kapag nag-detect ang lupa, hukay kagad kayo. Hindi ganyan. Merong actually 4 talaga yan na pamantayan bago tayo maghukay. Numero 1 dyan ay yung marker talaga, na merong marka na legit, at kapag i-detect nyo yung lupa ay positive, yun na yun. Pero merong pangalawa dyan. Meron bang live pointer na nakakita na may ibinaon dyan? Meron bang magandang history? So yan, dalawa na yan. Marker at live pointer history. Pangatlo, meron bang magandang detection? Pangatlo yan. At ang yun na yung pang-apat, yung history and live pointer. Ito pala ang ang panglima ay ang mapa. Kapag kumpleto kayo niyan, 5, live pointer, history, detection, marker, and map, treasure map. Walang kawala ang treasure kung ganyan, 5. Pero halimbawa, ang pinagbasihan nyo ng nagukay kayo, detection lang, dahil na naginip ka na meron dyan, dinetect mo, at nagdetect ang lupa, 0.10% lang or 10% lang na makakuha kayo ng treasure. Dahil sa ang lupa ay magdetect talaga yan, kahit sa ang lupa ka pa. Meron talagang detection. Kung gagamit ka ng dowsing, mag-iikis ang dowsing, pendulum, magsiswing, jump wand, scanner, metal detector, lahat ng mga yan mag-detect talaga sa lupa. Kahit sa ang lupa, meron talagang minerals, merong precious minerals. Kaya yun ang nasasagap. At para talagang magukay kayo, siguraduhin nyo na may marker. Tulad ng pinakita ko sa inyo, arrow na may litrang B, ay man-made talaga yun. Ngayon, kung meron pang mapa, bonus na yan. Kasi kahit mapa lang, walang detector, walang sign, basta may mapa, akma ang mapa sa lugar, may marka ang mapa na halimbawa Surigao City ang map, ay sa Surigao talaga yan, kasi ang mga mapa ay generic. Ang Hapon hindi nila nilalagyan yan ng lugar para maligaw talaga tayo. So generic ang mga mapa. Pwedeng nasa Luzon yan, pwedeng nasa Mindanao. Okay, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all at ingat kayong lahat mga katiyats.